Balitang kapuputok lamang po ngayong umaga, niyanig ng lindol ang Davao Occidental. Ayon sa PHIVOLCS, magnitude 6.6 ang pagyanig. Naitala po ang epicenter ng lindol sa layong 434 km southeast ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Nangyari po yan bandang alas 9:30 ngayong pong umaga. Kahit nasa dagat ang origin ng pagyanig, walang inaasahang tsunami, sabi ng PHIVOLCS. Pero posible pa rin ang mga aftershock, kaya ingat at maging alerto pa rin po sa ating mga kababayan dyan sa Davao Occidental. Kuha po tayo ng iba pang detalye tungkol pa rin sa magnitude 6.6 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental. Nakasalang sa balita ko si Benz Rodriguez, Science Research Specialist ng PHIVOLCS. Magandang umaga at welcome po sa balita ko. Sir, ayan mukhang wala pa no, sa ating linya. Pero susubukan po nating balikan si Mr. Benz Rodriguez ng PHIVOLCS para malaman pa rin natin. Oo, medyo yung malakas dito kasi sa yung 6.6. So, kahit na nasa karagatan yan, malakas pa rin yan. Oo nga eh. Pero at saka ano ba yung mga kababayan kaya natin doon? Lahat nakaalis ba? Meron bang mga pagyanig na damage, di ba? Ayun so, ho ang ating aalamin. Ang tiyak daw, ang tiyak daw, may mga aftershocks. Pero yung tsunami, wala namang tsunami alert dahil mukhang malalim yung origin nitong lindol. Ayan, subukan na ho nating balikan si Mr. Benz Rodriguez ng PHIVOLCS para pa rin po sa mga balita, no? Patungkol pa rin dito sa 6.6 na lindol. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Benz. Ginoong Rodriguez. Magandang umaga din po, Miss Connie at Sir Rafi, sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa, no? Opo, magnitude 6.6 na lindol, kung ilalarawan nyo po, gaano po ito kalakas? Ano yung naramdaman ng mga kababayan natin dyan po sa Davao region? Actually, yung magnitude 6.6 na lindol kanina, offshore naman siya. So, malayo, kumbaga, dun sa community o dun sa Davao region. Pero kung pag-uusapan natin kung gaano kalakas yung lindol na ito na nangyari kanina, based din sa lalim ng lindol na ito, hindi naman ito damaging or hindi ito posibleng magdala ng kahit na anong damage. At the same time, wala rin tayong ina-expect na tsunami dito. Although, kung pag-uusapan naman natin is yung mababaw na klase ng lindol na ito, kunyari, kasi ang event natin kanina ay 122 kilometers, kung ang mangyari ay mga 10 or 20 kilometers lang ito, posible na malakas yung effect na maramdaman ng mga tao. At the same time, posible din na meron tayong expect na minor sea level disturbance para dun sa lindol na to. Pero nga, yun nga, malalim yung lindol, so hindi naman tayo nag-expect ng tsunami at wala din tayong ina-expect na mga damages or kasiraan sa mga gusali or sa mga kalupaan natin for this event. Mabuti naman at gano'n ang no, ating balita. No? Kaya walang nga, mga good news yun. napinsala. Oo. Pero aftershocks, yun po inaasahan natin. Ano ho? May inaasahan naman tayo na aftershock kasi kung pag-uusapan natin aftershock yung magnitude, no? O yung lakas. So far naman ngayon, wala pa naman tayong naitatala na aftershock para sa event na to. Alam ko hindi ho natin mapipredict kung baga kailan ulit magkakaroon ng lindol. Pero sa mga ganito hong pag-aaral natin, yung pagkakataon, wala na ho ba tayong iniisip na maaaring maging effect nito? Halimbawa doon sa mga lamang dagat, di ba? Kasi nasa dagat pa rin kahit paano sabi nyo nga. Wala naman po, for now, kung pag-uusapan natin ay study dun sa prediction o kung kailan ito mangyayari. For now, wala pa tayong nakikita na or wala pang study na parang sinasabi na napipredict na nila yung lindol. Although, pwede nating tingnan yung statistics kung ilang beses nagkakaroon ng lindol dun sa area or kung gaano na yung pinakamalakas na lindol na nangyari sa area. Yun, pwede nating matingnan yun. At posibleng hindi naman ma-predict, malaman na kung magkakaroon ba ng malakas na lindol dun sa area na yun. Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming update, Mr. Benz Rodriguez ng PHIVOLCS. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.